Lord Jesus, lay all myself be rejecting from me. Lord, please. Lord Jesus, lay all myself be rejecting from me. Lord, please. Okay, good morning everyone. Now, dito tayo po sa ating pagpapatuloy ng ating series on biblical history. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At nandito po tayo. We are praising the Lord because He has given us another week. And we will be discussing today the challenges that comes to the life of Abraham, the father of faith. Now, this is chapter 16. Chapter 16 na po tayo mga kapatid, ano, dito sa book of Genesis. Okay? Genesis 16 verses 1 to 6. Sarai gives her servant Hagar to Abraham. Ito po yung ating pag-aralan ngayon kung saan ay mayroong pahintulot na kung saan ay magkaroon ng relasyon itong si Hagar at saka si Abraham. Tingnan po natin sa kasaysayan. Okay, bago po tayo magpatuloy, ito po yung ating prayer thought. After the birth of Ismael, the Lord manifested himself again to Abraham and said unto him, I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee, in their generations for an everlasting covenant. Bagamat alam natin na nagkasala o nagkamali ang si Abraham, ay ganun pa man yung covenant ng Panginoon na hindi nawawala, no?
Again, the Lord repeated by his angel to promise to give Sarah a son, and that she should be a mother of many nations. Abram did not yet understand the promise of God. His mind immediately rests upon Ismael, as though through him would come the many nations promised. And he exclaims in his affection for his son, "Oh, that Ismael might live before thee." So yan po yung kanyang response doon sa sinabi ng Panginoon na there is fulfillment of the promise that God has given to him, but he still not understand na talagang manggaling sa kanya. Yung kanyang pagkaalam ay dito po kay Ismael mangyayari yung promesa na yon. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. So atin pong yan tingnan at tungayan po sa kasaysayan na nawa ay magkaroon tayo ng deep understanding on why God allows this to happen na Ismael had been born, na kung saan ay bakit nagkaroon ng paintulot ang Panginoon na nangyari ito, no? Na kung saan ay ito po ang nagkaroon din ng problema, patuloy na problema po sa pamilya, na kung saan ay makikita natin sa kasaysayan na nung pinanganak si Isaac ay naging dahilan po ito ng pag-aaway din. At especially noong nagkaanak si Hagar, ay nagkaroon po ng contention between Sarai and Hagar. Sa atin po yung tungayan at tingnan sa kasaysayan. Tayo po muna ay manalangin. Dakila at mabagin po namin Ama na nasa langit ka, sa umagang ito kami po lubos nagpapasalamat na kami po ay inyong ginising, tiglay namin na buhay at kalakasan. Tulungan nawa ang bawat isa sa amin, namin po maunawaan ng mga bagay na spiritual para po aming ma-apply din sa aming buhay, na mayroong mga problema, mayroong mga pinaitulot po ninyo na mangyari sa buhay, na mayroon po kayong pakay at pangahulugan po dito sa mga pangyayari sa kasaysayan. Amin pong inaasahan na inyong banal na espiritu ang siyang aming gabay sa aming patuloy na pag-aaral sa biblical history. Ito po yung aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Now, pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, we have only 6 verses today. Okay? From verses 1 to 6. So ito po yung baybayin natin para sa ating consideration today. Okay? Direct po tayo dun sa verses 1 to 2. If you are ready to read, we will read chapter 16 verses 1 to 2. Si Sarai na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya, at siya'y may isang alilang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi ni Sarai kay Abram, "Ako'y hinadlangan ng Panginoon na magkaanak. Sumiping ka sa aking alilang babae, marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya." At pinakinggan ni Abram ang sinabi ni Sarai. Okay, so there is an introduction dito na may proposal. May proposal si Sarai na kung saan ay dahil hindi siya nagkaanak, ay pinaintulutan niya po na okay, sumiping ka sa aking katulong na nakuha natin doon sa Ehipto. Dahil noong nagkaroon ng famine, tigutom sa Kanaan, ay napabaling ang kanilang atensyon pumunta ng Egypt. Kaya nga po pagbalik nila ay samsam nila, marami silang dala, kasama na po yung katulong na si Hagar. Kaya yan po yung nangyari dito, na kung saan ay nagkaroon po ng proposal itong si Sarai
na okay, sumiping ka sa aking katulong na si Hagar. Kaya nga po ay si Abraham naman ay sumang-ayon, no? Na kung saan ito po yung naging path o naging paraan na magkaroon po ng anak si Abraham doon kay Hagar. So nakita natin dito na pinahintulutan ng Panginoon na kung saan ay naunawaan din ng Panginoon na kung saan ay si Sarai ay siyempre naglulong din sila na magkaroon ng anak. Na sabi niya ay kung hindi ako magkaanak hayaan mo na yung anak ko ay manggaling doon. Pero hindi po yan ang talagang promesa ng Panginoon. Na kung saan ay nais ng Panginoon na magkaroon ng development sa kanilang sarili na magtiwala sa Panginoon. Pero nauna umuli. Minsan mga kapatid ay numuuna tayo sa plano ng Panginoon. Hindi natin lubos na unawaan ang mga plano ng Panginoon. So, there was a lot of pain in these words na kung saan ay nakita yon, maramdaman yon ni Sarai na wala akong anak na ibigay sa iyo. So naging barren po siya. So the pain of hope deferred, making the heart sick. Na kung saan yan po yung naging expression ni Sarai na pinahintulutan niya na lang na si Hagar ang magkaroon ng anak kung saan ay dahil hindi po siya magkaanak. So there is a pain of prayers not yet answered. Yun po yung minsan ating naranasan na naghihintay tayo at minsan nauna po yung ating desisyon. So there are things that happens na kung saan ay pinahintulutan ng Panginoon na mangyari, ngunit may consequence po yan. Na kung saan ay yun na nga po ang nangyari dito sa kasaysayan, na kung saan ay pinahintulutan po ng Panginoon na mangyari na nagkaroon ng anak dito. Kaya dito mapapansin natin na God allows this to happen, that there may be lesson that will be learned. Okay? So Abraham to take part in what was in that day essentially a surrogate mother arrangement. Ito po yung surrogate mother o magkaanak ko sa pamagitan ng aking katulong na si Hagar. But according to custom, the child would be considered to be a child of Abraham and Sarai, not Abraham and Hagar. Yan po yung kasunduan na kung saan ay napag-usapan po ni Sarai at ni Abraham, na kung saan ay maging anak nila, anak ni Abraham at ni Sarah, itong magiging anak ni Hagar. Yan po ang kanilang kasunduan. Ngunit makikita po natin dito sa kasaysayan na nagkaroon po ng contention. Tingnan po natin. Sarai could justify this as a way to fulfill God's promise kasi alam nila may promise po ang Panginoon. Kaya umuna sila doon sa plano ng Panginoon na para matupad po yun na maging ama si Abraham sa nasyon na kanyang pinangako ng Panginoon. Abraham, na kung saan ay God promised that you would be the father of many nations. And He didn't specifically mention na ito ay maging kaparaanan. Maybe you're the father of many nations, but I'm not the mother. Yun po yung nasa isipan ni Sarai. Na I think you will be the father of many nations, not through me, but through someone. Yun po yung masakit na realization ni Sarai na dahil barren ako, matanda na ako, hindi na ako magkaanak. Yun po yung kanyang proposal. Nevertheless, this was against God's will for many reasons. Ito po ay mali at hindi po kalooban ng Panginoon. It was a sin of unbelief in God and His promise. Sarai believed that in God's sovereignty over the womb, then acted against it. So yan po yung isa sa mga
pagkakamali po dito ni Sarai na kung saan ay yun din po ang, ang nangyari actually kay Eve, na she is against God's will. Ngunit ganun pa man ay nangyari po. It was a sin against God's plan for marriage. Hindi rin po yun ang plano ng Panginoon na magkaroon po ng third party in a relationship. That one man and one woman came together in a one flesh relationship dahil sila po ay isa na, isang laman. Ngunit ito nga po ang nangyari sa kasaysayan na kung saan ay tingnan po natin ay parang ano ba ito? Ba't pinahintulutan? Ngunit ito po ay tingnan natin sa patuloy natin pag-aaral. It was a sin against Abraham and Sarai's marriage. This surrogacy wasn't done in a doctor's office but in a bedroom. So, yan po yung isa sa mga pangyayari po dito sa kasaysayan na but there is proposal from the wife mismo. Kaysa Sarai mismo nangyaring yung proposal na yun. At nangyari nga po at ito ang naganap na kung saan ay nagkaroon ng anak si Abraham kay Hagar. And Abraham heeded the voice of Sarai. Siyempre asawa niya, nakinig din po siya. Ganon din po kay Adam. Nakinig din po si Adam sa boses ng kanyang asawa. Sarai wasn't the woman to be tormented by the thought. Maybe my husband would be better off with someone else. It was bad for Sarai to hold on that thought. It was much worse for Abraham to heed the voice of Sarai on this matter. So actually, pareho po sila na bibigatan sa sitwasyon na ito. Na bagamat ganun nga po ang sitwasyon, para kay Sarai ay masakit po yun na bilang asawa ay hindi po siya makapagbigay ng anak. At ngayon ay ibigay niya na lang yung kanyang alipin na nakuha doon sa Ehipto. So a godly Christian wife has a lot of wisdom for her husband. And many husbands learn the value of listening to the wisdom of the wife. Minsan yun po talaga ang nangyayari, na mayroon din pong mga perception yung mga asawa na minsan ay nakikinig talaga yung asawang lalaki. Yet, no wife is infallible. Yes. Na kung saan ay mayroon pong mga asawa na hindi rin po sila nilalang ng Panginoon na hindi na magkakamali, kundi mayroon din pong instances that they are also commit wrong, na hindi po infallible. Ibig sabihin ay mayroon din pong pagkakamali, no? And Abraham was responsible for his sin of heeding the unwise and belief-based advice of his wife. Na kung sanay kung nakita natin na mayroong prinsipyo po si Abraham, ay dapat po tumayo siya sa promesa ng ating Panginoon. Pero ganun pa naman ay nangyari po na bahagi po ito ng kasaysayan. Abraham should have said something like this: Sarai, bless your heart, but you're my wife and we're in this together. Difficult as it is, let's believe God all over again for a miracle. I don't want to sin against God and our marriage with this Egyptian girl or servant girl. Sana yun po yung reaction ni Abraham, pero yung suggestion ng kanyang asawa, proposal ng kanyang asawa, ay kanyang din pong sinang-ayunan. Kaya dito po ay makikita natin na there are instances in our lives that we go ahead of God's plan. At kaya nga po ay we reap the consequences of those things, na kung saan pinapakita lamang po dito na human is vulnerable. Ang tao po ay talagang susceptible to any temptations, and also that sometimes they go ahead of God. Na ito po ang naging laman po ng kasaysayan na naging katunggalian. Mayroon pong talagang contention na nangyayari
hanggang sa ngayon because of that event that happens. Kaya there is an implication or maunawaan po natin yan as we go along with the biblical history dito po. Okay, basahin po natin ang verses 3 to 4. Kaya't pagkaraan ng 10 taong paninirahan ni Abram sa lupain ng Kanaan, kinuha ni Sarai na asawa ni Abram si Hagar na taga-Ehipto, na kanyang alila at ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. Siya'y sumiping kay Hagar at naglihi. At nang makita ni Hagar na siya'y naglihi, tinignan niya na may paghamak ang kanyang Panginoong babae. Ayun. So ito po yung makikita po natin dito. 10 taon sila po pagkatapos po nung yung nanirahan po sila doon galing ng Egypt, bumalik ng Canaan at yun na nga po ay 10 taon na sila po ay nanirahan doon at wala, sabi niya, wala pa akong anak. So ito na lang siguro ang solusyon natin na magkaroon ako ng anak sa pamagitan ng aking katulong na kung saan ay nanggaling doon sa Egypto. So Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, and gave her to her husband Abram to be his wife. So ito po ay isang talagang pagkakamali ng mag-asawang ito na nagkaroon ng ganitong arrangement. They each acted according to unbelief. So both of them acted on this. Na kung saan Abram did not actually marry Hagar, but he acted towards her as a man should only act towards his wife. So yun po yung nangyari dito na ay binigay ng kanyang asawa si Sarai, si Hagar na maging asawa. Ibig sabihin, mga kapatid, ay there is yung both nag-decide. Masakit ito sa babae, ano? Na siyempre asawa mo tapos ibigay mo yung katulong mo sa kanya para magkaroon ng anak. At dito pong na nangyari na after Abram dwelt 10 years in the land, it had been more than 10 years since the promise were given or were made regarding Abram's descendants. Kasi how many years po sila naninirahan doon sa Egypt, tapos bumalik sila. So ito po ay long years of waiting for the fulfillment of God's promise. But yet wala pa rin. Kaya nga po ito ay napilitan po silang dalawa. Okay, maybe this is God's way na magkaroon tayo ng magkaroon ng katuparan yung promise niya na magkaroon ng anak. So the whole practice of surrogate parentage was somewhat common in the ancient world and may have been acceptable to God on other occasions. But it wasn't for Abraham, the friend of God and the man of faith. God had a different path for him. So ito po yung mayroong kaparaanan pa rin, mga kapatid, ang Panginoon, ano, why God allows this to happen. Na kung saan ay ang kanilang ginawa is out of faith. Hindi po yan ay bunga ng pananampalataya, kundi bunga ng tinatawag natin di pagtiwala sa Panginoon. So Abraham and Sarai were discouraged enough that they approached the problem of no children. By leaving God out of the matter, it was as if they said, with God out of the equation, how do we solve this? This was wrong for many reasons. Ito po ay maraming mga rason bakit nangyari po ito. God is never out of equation. Nandyan pa rin ang Panginoon, mga kapatid, even though this was allowed. Men and women of faith must walk in faith, not in unbelief. Pero dito po ay nakita natin na may unbelief. Okay? Men and women of faith must see things mindful of the realm of the spirit, not only mindful of the material world. Pero dito mapapansin natin na Abraham and Sarai had entertained unbelief.
that they acted upon unbelief, mga kapatid, na kung saan ay yan po ay direct unbelief to the Lord. Hindi sila lubos na nagtiwala doon sa sinabi ng ating Panginoon. So the long wait for the promise discouraged them and made them vulnerable in acting in the flesh. Yet even after this, it would still be more than 13 years until the child of promise came. Mapapansin po natin yan sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral na hindi pa rin nagkaroon po ng anak after 13 years. Okay? So ito po yung mga circumstances minsan na ang tao ay acted upon their impulses and their own judgment and they suffer the consequences. So he went into Hagar and she conceived. Ito nga po ang nangyari. Abraham certainly acted according to his own power and wisdom when he agreed to inseminate Hagar and did not trust God in God's ability to provide an heir through Sarai. But this wasn't a matter of a sensual romance. According to some of the customs of the day, Hagar would actually sit on the lap of Sarai as Abraham inseminated her. So this is actually just some of the presumptions of the people, especially mga theologians, that it seems that there is tinatawag natin na yung pagbigay loob na dahil doon sa promesa ng Panginoon ay si Sarai ay talagang nagbigay na lang kanya ng kusa. Okay, hayaan ko na lang kayo to have a son. So we understand this from the similar occasion of using a servant as a surrogate mother in the case of Rachel, giving of Bilhah to Jacob when Rachel was barren. Ito po ang nangyari din po sa patuloy na pag-aaral natin. Ay nangyari din po yan kay Jacob, na kung saan ay noong si Rachel ay barren, ay pinagkaloob niya rin po yung kanyang utusan, katulong na si Bilhah. So in fact, context chapter 30 verse 3 ng Genesis ay, here is my maid Bilhah, go into her and she will bear a child on my knees, that I also may have children of her. So yan po yung parang nagkaroon na po ng costumbre sa panahon na yan na okay lang na katulong. Okay, bigay niya dahil under ka sa aking kapangyarihan. So I give her to you. So yan po yung mga nangyayari dito. Kaya nga po nag-conceive, nagkaroon po ng anak si Hagar dito at yun na nga po nagkaroon ng masaklap na pangyayari dito na nagkaroon ng mas mataas na loob itong si Hagar at nagkaroon po ng tinatawag nating awayan po rito na kung saan ay parang kinikilala ni Hagar na mas magaling siya doon sa kay Sarai, kaya nagkaroon po ng kagalitan. Okay? Sabi nga po rito na Abraham succeeded in making Hagar pregnant. This proved beyond all doubt the failure to provide a son to Abraham was the fault of Sarai, not her husband. In a culture that so highly valued childbearing, mothering the child of a wealthy and influential man like Abraham gave a servant girl like Hagar greater status. Yan po ang nangyari dito na mas mataas ngayon yung value, yung loob ni Hagar, na nagkaroon po siya ng anak. So dito mapapansin natin na talagang it happens na kung saan nagkaroon po ng anak at nagkaroon na nga po ng problema dito sa dalawang babae dahil medyo nagkaroon ng anger, ng galit. Okay. Ito po ang pagtatapos sa verses 5 to 6. At sinabi ni Sarai kay Abram, mapasa iyo nawa ang kasamaang ginawa sa akin
Ibinigay ko ang aking alila sa iyong kandungan, at nang kanyang makita na siya'y naglihi ay hinamak ako sa kanyang paningin. Ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. Subalit sinabi ni Abraham kay Sarai, ang iyong alila ay nasa iyong kapangyarihan. Gawin mo sa kanya ang mabuti sa iyong paningin. Pinagmalupitan siya ni Sarai at si Hagar ay tumakas. Okay, so yun po yung nangyari dito na kung saan ay nagkaroon po ng contention between them dahil itong si Hagar ay siyempre nagkaroon ng value sa kanyang sarili na that time ay siyempre magkaroon talaga ng contention dahil talagang walang problema si Abraham na talagang magkaanak siya pero itong si Sarai ay barren at hindi magkaanak dito sa pamagitan ni Hagar ay napatunayan na walang problema si Abraham na siya ay may ability to have a child. But Sarai here had wala po siyang tinatawag, ibig sabihin ng may problema dito ay si Sarai. Kaya ito po ang nagkaroon ng malaking hidwaan dito sa dalawang ito, si Sarai at saka si Hagar. Kaya si Sarai ay malupitan niya si Hagar kaya hindi rin makatiis itong si Hagar. Kaya itong si Hagar ay nagtakas po, no? At hindi na niya makaya ang pagdudusta o karoon ng galit ni Sarai kay Hagar dahil sa mga pangyayaring ito. Kaya sabi rin nga po rito, when Sarai dealt harshly with her, she fled from her presence. Sarai cruelty collided with Hagar's pride, and all Hagar could think to do was to run, even with nowhere to go. She fled from her presence, probably headed back to Egypt, her original home. So dito po makikita natin na talagang nagkaproblema po ito na kung saan ito po yung naging dahilan ng pagtakas po ni Hagar. Kaya atin pong matunghayan sa next na part nito na kung saan ay tingnan po natin kung anong nangyari kay Hagar. At mapapansin natin there is God's provision pa rin mga kapatid. Bagamat pinapakita po dito sa larawang ito na parang under itong si Hagar, siyempre ang kapangyarihan ay kay Sarai, ngunit ito po ay isang pagkakamali din na nanggaling sa kanya yung proposal at hindi na po kinaya na nagkaroon po siya ng alitan doon sa kay Hagar na talagang pinahintulutan ito ng Panginoon at may pangyayari po, may intervention pa rin ng Panginoon mga kapatid. Sa bukas ating pong tungayan kung ano po ang intervention ng Panginoon kung saan ito po ay nangyari na pinagpala din po ng Panginoon ang naging anak ni Hagar. At matungayan po natin sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral bukas. Okay? So dito po muna tayo magtigil. I hope that we have get some of information pero bukas po ay ating patuloy na tingnan ang kasaysayan kung paano po ang intervention ng Panginoon sa pangyayaring ito. Nabuntis nga po si Hagar at nagtumakas. Ibig sabihin ay dala-dala niya po yung bata sa kanyang sinapupunan. So ito po yung ating tingnan sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral dito sa biblical history. Okay? So dahil po sa ating panahon, sorry po ay nahuli po tayo sa ating pag-umpisa at nawa ay patuloy nating tungayan po dito sa kasaysayan kung ano po ang mga intervention ng Panginoon at anong mga rason bakit pinahintulutan po ng Panginoon na mangyayari ito sa buhay ni Abraham at ni Sarai. Okay? So wala po tayong panahon sa pagpapatuloy. Bukas po ay atin pong i-consider yung mga bagay na ito sa ating biblical history. Okay? Any reaction? Just a short reaction kung mayroon? Ang sa akin lang ba, Brother Glenn,
kung unsa ang gihimo nato nga sala karon, murag di ba ang sala tunglo, Ah, murag moabot sa pila ka kaliwatan. yes. Yan na nga po. Talagang umabot yan sa saling lahi na yan na nagkaroon po ng kasalanan, kaya nga po ay patong-patong na yung yung mga kasalanan, at there are degeneration din po. Kaya bumaba po yung tao. Ibig sabihin ay kahit yung edad ng tao ay talagang nag-ano na, bumaba po siya. Resulta po yan ng mga kasalanan na patong-patong na. So we are actually uh, reaping the consequences of sin of our fathers in the past. Luoy pod ang ulipon kay wala siya katungod mo balibad nga dili siya magpahilabot, no? Sa Opo, luya oy. opo. Kasi ang kapangyarihan nga po ay nandun sa amo niya rin, kay Sarai. Pero wala rin pong nangyari doon. Kung ano ang desisyon ng kanyang amo, yun na yun. So, kaya nangyari ito. Pero ganun pa man ay mayroon pong pasubali ang Panginoon kay Agar. Bukas po ating malaman na ang Panginoon din ay nagpakita at kinausap mo si Agar. Yan po yung kagandahan dito, no, na bagamat nakita natin na nagkaroon ng deep sin dito sa panahon na ito. Sister Nenfa, sige po. Yes. Good morning po. Yes po. Ito po yung nabasa ko dito sa sa Patriarchs and Prophets page 145, 145 and 147. Sabi polygamy had become so widespread that it had ceased to be regarded as a sin, but it was no less a violation of the law of God and was fatal to the sacredness and peace of the family relation. And the instructions given to Abraham touching the sacredness of the marriage relation was to be a lesson for all ages. No. So, yan po ay binigay na lesson din na kung saan ay polygamy. Yan po yung nangyari sa kasaysayan din. So, there are lessons actually na we can glean from, na mayroon po talagang negative na resulta ito. Kaya through this biblical history natin na pag-aralan, mga kapatid, we learn that there are succession of event that cause humanity into the downfall. Kaya bumababa po yung buhay ng tao dahil sa mga kasalanan na pumasok po sa sanglibutan, sa kasaysayan, ano. So pasalamat po tayo sa Panginoon in spite of this fact. Okay, may pagpatuloy po, Sister Nenfa. At saka po, ang aking personal po na reflection naman dito is kami Kuya Glenn, Opo. kakaiba po kami kasi sa mga lalaki. Ang Opo. mga lalaki, their mind is only nakafocus lang po siya what is present. Kami po kasi Kuya Glenn, we are hindi pa po kagad nangyayari. We are thinking of something what is ahead. What are the possibilities that comes ahead? Na sometimes katulad ng ginawa ni Sarai na iniisip niya na matagal na kami nagsasama ng asawa ko pero hindi nagkakaroon. Ano kaya kung parang nag-jump into the conclusion na gumawa na po kami ng sarili naming way. Personally, talagang nagagawa ko rin po ito na minsan na hindi na parang wala po yung patience ko na maghintay sa ano talaga yung providence ng Panginoon. Iniisip ko na kagad na ko bukas makalawa ganito. Pati yung aking partner, ang husband ko is masasabi ko na hihikayatin ko din siya. Kaya minsan siya po talaga nag-encourage sa akin, mahal, please, hintayin natin ng kalooban ng Diyos. Alam ng Panginoon ang ating buhay at ang ating mga what is happening to us. Hintayin natin ng kanyang kalooban. Pero ako ang nagsasabi sa kanya na pag hindi tayo ganito, ganyan. So minsan hihikayat siya. Advance kasi ang babae. Kasi minsan ang mangyayari, yung husband ko is sasama na sa kandil sa kaka-encourage ko. Katulad tuloy ni Eva na ginawa kay Adan, na supposed to be hindi ganun, pero hinikayat na si Adan. Si Adan sumunod na rin kay Eva. So nakita
ko po dito kuya na maling-mali po talaga ito. Na tama po pala na maghintay po talaga tayo kung ano yung providence ng Panginoon. Dahil isipin niyo po, after several years, hindi pa na ipinagkaloob ng Panginoon yung hiling nila. So that is the testing of faith talaga. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya sana ay kahit sinlaki man lang ng buto ng buto ng ano ba yun? Sana man lang kaya nating kaya nating ilipat ang mountain. Sabi, you can move the Yeah. mountain. So talagang ganun po talaga kuya ang nangyayari. Kaya na-realize ko po kuya na na mali po talaga yung gano'n na hindi po dapat po talaga tayo maghintay talaga sa kalooban ng Diyos dahil ang Diyos ang Panginoon niya, He is omnipotent, omniscience, what is it yung ganun po ang Panginoon. Kaya hindi po dapat talaga tayo maglilin talaga sa ating sariling unawa, sa sarili nating kakayahan. Tayo talaga yung matuto talaga na maghintay sa kalooban ng Diyos kasi hindi natin nalalaman na nagiging ipinahintulot ng Panginoon sa atin ang ating mga kailangan para makita natin na mali yung ating mga ginugusto, na mali na tayo hindi naghihintay talaga sa nais at sa kalooban ng Diyos. Amen. Ganun po talaga. So at least makalearn tayo sa lesson na ito mga kapatid na we need to wait patiently. Kaya in these last days, especially doon sa Revelation chapter 14 verse 12, na here are the patience of the saints, na kung saan sila yung sumusunod sa Panginoon at may patutunay Kristo. Kaya we can actually link those prophecies in this event na kung saan ay meron po talagang yung resulta na negative yung mga decision po natin na naganap. Ngunit ganun pa man ay God allows it, and God's promise is still there. Bagamat mayroon pong mga nangyayari on the way, but God allows them to happen that we learn a lesson from out of those experiences at ma-apply po natin sa ating buhay. So salamat sa ating contribution for today. I hope that we've learned. Sorry po sa ating time dahil mas maaga po dito. It's our privilege to know the history na kung saan ito bahagi po ng kasaysayan ng sanlibutan. Okay, tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa umagang ito kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga leksyon na aming natutunan, Panginoon, na bagamat ang aming mga desisyon ay mali at mali, Panginoon, ay nandyan pa rin po kayo na siyang nag-uunawa at may mga kaparaanan para po masundan ang inyong pangako, na hindi pa rin po nawawala ang inyong pangako bagamat ang tao ay nagkaroon ng discouragement, frustrations at mga pangunguna sa inyong mga plano, ay inyong pinahintulot, Panginoon, upang ang kasaysayan ng sanlibutan ito ay maunawaan na ang lahat ng mga pangyayari sa buhay ay nagkaroon ng kaganapan na may personal na di pagtitiwala sa inyo. Ngunit you still allow them to happen upang matanto at ma-realize po ng tao na kami ay kulang at wala kaming kakayanan kundi ipagkaloob sa inyo at magtiwala sa inyong magagawa sa aming buhay. At tulad po sa buhay ni Abraham, na bagamat siya ay tinaguri ang ama ng pananampalataya, ay it was allowed to him that reveals that there are also limitations that nangyari din po sa kanyang buhay, na mahina ang kanyang kalooban at ang kanyang pagtitiwala sa inyo, na hindi po siya lumalakad ng sangayon po sa inyong mga promesa sa kanya. Kaya tulungan po kami na makalearn kami ng lesson sa mga bahagi ng kasaysayan na ito. Salamat at amin pong inasahan ang inyong basbas ang siyang aming maranasan, at kayo nawa ang siyang mamuhay at mamayani po sa aming buhay. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Okay, salamat po mga kapatid sa Okay, kay salamat. God bless. Oo. Bye-bye, bye-bye, God Bye-bye bless. po. Okay. Sister Thank you po. Veronica, thank you. Lord Jesus, lay all my sins before you rejecting from me. Lord, it's Okay, God bless you. Bye-bye.